I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Everyone, hello universe, it's me again. Nako mga kababayan, pangalawang araw ng kampanya ng Alyansa, umaarangkada na sa Iloilo City. Goes. Alam nyo, tingnan yun, daming tao niyan. Naalala ko talaga nung kampanya ni Pangulong Marcos 2022. Tingnan nyo kung gaano siya kalakas. At kakaiba si PBBM, guys. Siya na mismo ang nanguna sa kampanya ng kanyang mga senador. Tingnan nyo naman ang Pangulo. Hindi po nangyayari yan. Sa kasaysayan ng Pilipinas, ngayon lang po nangyari. Tingnan nyo naman si PBBM, grabe, very hands-on naman guys, para i-promote, para i-introduce ang mga 12 senador na yan, sa iba't ibang lugar. Tingnan nyo, grabe, bes, hanga naman ako kay PBBM. Nung si Digong ang last year, nung nakaraan, 2022, yung mga senador niya, 'di ba? Hindi mo siya nakita na pinangunahan niya yung kampanya, wala as in. 'Di ba? Pinabayaan niya lang yung mga senador sung ganun, no? Pero si BBM, wow. Matindi itong taong ito, guys. Tingnan niyo naman kung gaano siya kasipag magtrabaho. Ganun din siya kasipag sa pagtulong sa kanyang mga senador. 'Di ba? So far so good, guys. Kasama si Andrew E. 'Di ba? Ang gusto ko lang dito sa mga senador na ito sa Alyansa is yung nilalatag nila yung kanilang mga gustong gawin, yung tutulungan nilang Pangulo. Ako, naniniwala naman ako, no? Dan itong 12 senador, naniniwala ako na tutulungan nila si PBBM pag sila po ang nanalo. Kasi bakit kanyo? Tingnan nyo naman yung hard work ni Pangulong Marcos Jr. na siya mismo ang tumulong at pinangunahan ang kampanya. Biro nyo yun? Parang bumalik siya sa mga pangangampanya, guys. Parang kandidato din siya. Kung ano yung ginawa nung last 2022, tingnan nyo naman ito. Nakakabilib na naman, guys. Tingnan nyo naman yung kanyang speech. Pareho nung sa Ilocos Norte, pero may umiba. Lahat ng speech na nabanggit ni Pangulong Marcos Jr., pawang katotohanan lang po. Ipinararating nga lang sa mamamayang Pilipino, bumoto kayo ng tamang kandidato. Dapat iboto yung ipinagtatanggol ang West Philippine Sea. Nako, mga bes. Hindi mo pwedeng i-criticize yung kanyang sinasabi dahil lahat po yun may katotohanan. Ngayon niya lang talaga binuhos ang lahat na dapat protektahan ng sariling bansa natin. Lalo na ngayon, mga kababayan. Na may mga nababalita, nandito daw yung mga, gumagapang ang mga sakang. Kaalyado ng mga kabila. Agoy. Kaya, sana po, tayong lahat, magiging matalino tayo. Matalino tayo sa pagpili. Alam nyo, ako naniniwala sa 12 senador na ito. Tutulungan nila si Pangulong Marcos Jr. Pag ito nakapasok, mga kababayan, maniwala kayo man sa hindi, matik yan, tanggal na sa pwesto yung Vice Presidente. Siyempre, bubotong mga yan di ba? Dahil ayaw din naman natin na mailalagay sa alanganin ng bansang ito. At siyempre, alam nyo, ang bawat kandidato, hindi man lahat magagawa nilang kanilang trabaho kasi marami dapat tatrabahuin. At least gumagalaw sila, nagtatrabaho sila ng mabuti. Tingnan nyo naman yan, bes, puro pula. Shout out sa mga taga Iloilo. Okay. Yung kanta ni Andrew medyo nahihirapan ako maghanap ng link, guys. Baka makapirate na ako Yung una ko nakita ko yung link. No, kaya hindi ako na-copyright. Well, anyway, kudos naman kay Andrew at nagpapasaya. Magaling talaga ang strategy ni Pangulong Marcos Jr., guys.
Malamang babatikusin na naman si PBBM. Tingnan nyo guys sa comment section. Ay, puro DDS. Puro paninira lang kay Pangulong Marcos Jr. Sige lang. Pagpatuloy nyo yan. Sigurado ako, maliligwak lahat ng senador nyo. Yung kasamaan ng ugali nitong mga DDS na ito, hindi sila fair lumaban. May kasamang pananakit na pananalita, pang-insulto, lahat na lang. Grabe. Tingnan nyo si Andrew grabe. Alam nyo, si Andrew hindi naman basta-basta yan. Siyempre guys, babayaran din yan. Malinaw yan, dahil nung 2022, ganun din. Ay, Isus Mariosip. Kayo naman. Sasabihin na, bayaran. Ay, huwag na kayo magtataka. Kasi yung mga ganyang artista, binabayaran talaga yan. Hindi pwede yan. No? So, pakinggan nga natin ito. Para sa sino pinakamaingay? Sino? Ayan, pwede. Sino pinakamaingay? Mayroong link yan, stand by me. Parang ito? Parang ito pinakamaingay? Parang ito? Here we go! Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Labing dalawa! Para sa Iloilo, sing with me! 1, 2, 3, go! Ako'y nasa Grabe talaga si Andrew guys. Shout out sa inyo! Dami Here we go! Para sa pinag-iboko niya, sinuboko yun. Nagtuturo na siya, hindi makabion. Kung di mahalata, siya ay nagbayabang. Nagbe-benesitwa, daw siya sa alaba. Ako ay umakbay, mahigpit na. Nagdalaway sa panda niya, hapit na. Nang ako'y makahinga, di ko siya matagpuan. Sa pinakamaingay to'y ibibigay ko dyan. Pwede na high, alright, let's go baby. Oh yeah, at tinatayang hindi ko marinig. Madalas, lumalabas. Lumalabas pa naman dito. Nakabe Adriatico, ako ay inaya. Inom daw kami at siya ang kayang kaming dalaway. Uminom na beer, kinagad niya ang baso. Ang sabi niya sa akin, hindi ko alam ay meron siyang inilagay. Ako'y bigla nahilo, nawala ng aking malay. Ang ako'y magising, aking napansin, pangalan ng hotel. Yan ang sabi ko ako, i-split na ako. Kanino ba mapupunta ang jacket na to? Nawala sa isip ko ang kanyang baywang. Pag kayo ang maingay, ito'y ibibigay ko dyan. Pwede na ay alright, let's go baby. Oh yeah, at tinatayang hindi ko marinig. Banyo Queen. Madalas, lumalabas. Better than a job. Oh, darling. Darling, stand by me, stand. One. Hindi ko marinig. Okay lang, mayroon pala. Madalas, lumalabas. Banyo Queen. Itaas ang mga kamay. Itaas ang kamay. Itaas ang kamay. Sabay-sabay ninyo. Iwagay-way. Come on. Say ho. Say ho. Say hey, hey, ho. Come on. Oh, labing dalawa. Labing dalawa. Labing dalawa. Labing dalawa. Oh, para sa. Come on, break it down. Wow! Grabe! Labing dalawa. Labing dalawa. Labing dalawa.
Kaming dalawa. Maganda yung t-shirt ni Andrew E. Para sa Kaunlaran. Kaunlaran. Ay! Thank you. God bless Iloilo. Wala na guys. Gutay-gutay na yung Maraming t-shirt. salamat po, Andrew E. At ngayon, mga kababayan, ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Yeah! Ang Pangulo guys, pakinggan natin ang kanyang speech. Bilib talaga ako sa kanya. Ang tindi. Napakasipag niya, mga kampanya. Ngayong gabi, Iloilo! Maraming salamat sa inyong lahat. At kayo'y nakarating upang pakinggan ang ating mga pambato na mga senador para sa darating na halalan. Yun lang po, ay kahit na lahat ng atensyon po natin ay nakaharap dito sa ating mga magigiting na senatorial board, ay huwag po natin kakalimutan, may halos 18 at 200 na iba't ibang kandidato na sa lokal, mula sa governor, sa congressman, hanggang sa sangguniang bayan. At nabanggit ko po yan dahil ipagmamalaki ko na ang alyansa lamang ang samahan na kumpleto ang kandidato sa bawat pwesto na tinatakbuhan ngayong eleksyon na ito sa national hanggang sa pinakamaliit na bayan na sanggunian member. Yan po ay dahil pag tinitignan po natin ang mga ibang partido, nakakandara pa po sila at naghahanap sila ng kandidato, hirap na hirap silang kumuha ng miyembro. At hindi nila maunawaan kung bakit ang alyansa na kumpleto po natin yung lineup. Madali lang po ang sagot dyan. Dahil ang alyansa lamang sa lahat ng mga grupong politiko na kasama sa halalan na ito, ang alyansa lamang ay may panindigan. Hindi ito nagsasama para magtulungan lamang, para tulungan na sila ay mahalal. Sila po ay may panindigan na sila ay kapit-bisig na tutulong at gagawin ang lahat para pagandahin ang buhay ng bawat Pilipino at pagandahin ang minamahal nating Pilipinas. Kaya naman, malakas ang loob ko na magkampanya po sa inyo. Dahil pagka naman, kinumpara naman ninyo itong ating mga kandidato, ikumpara naman ninyo dun sa mga iba, wala tayong masasabi na hindi mo masasabi na kahit isa sa kandidato sa kanila ay mas magaling sa kahit sino sa kandidato natin para sa Senado. Kung kikilatisin natin, pagkikilatisin natin ng isa't isa ang ating mga kandidato, napakatingkad po, napakaganda po, at napakatibay ang kanilang kakayahan. Sila po ang mga pambato natin at sila ay magdadala ng pagbabago. Sila ang magdadala ng kapayapaan dito sa Pilipinas. Ngayon, pinagsama-sama natin ngayon, lahat itong napakagaling na mga kandidato para sa Senado ay nakaka-impress talaga ang kanilang pinagsama-samang lakas. Dahil po, unang-una, tignan po natin ang ating mga kandidato. Walo po sa kandidato natin ay naging senador na. Nandito po, Senator Cayetano, Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Naku naman, napakaganda ng pati ang mga record nila at makikita naman ninyo. Pagka unang araw pa lang na sila'y uupo, pag nanuklok sila sa Senado, unang araw pa lang, hindi na po sila mag-OJT. Alam na nila ang trabaho, alam na nila ang gagawin nila, alam na nila ang problema na hinaharap ng ating mga kababayan at alam nila kung paanong gawin
para bigyan ng kaunting tulong ang lahat ng ating kababayan. 7 naman ang galing sa mababang kapulungan sa House of Representatives na naging congressman. Nandiyan po, naging congressman po si Abi Binay. Naging congressman din po si Benhur Abalos, si Pia Cayetano, ang kapatid ko, si Amy Marcos, congressman din yan. Manny Pacquiao, congressman din yan. Erwin Tulfo, congressman din. Congressman Villar, si Camille, nasa kongreso ngayon. Kaya pakita po, kumbaga po sa basketball, napakalalim po ng bangko namin. Hindi na po sila bagito at hindi na sila mag-aaral-aral pa. At ang iba, 4 naman dito sa ating kandidato ay umupo sa cabinet position. Nandiyan po si Benhur Abalos na naging MMDA, tapos naging DILG Secretary. Andiyan po si Erwin Tulfo na naging kalihim ng DSWD. Si Senator Ping Lacson ay siya naman ang linagay sa Yolanda Rehabilitation Commission na tumulong pagkatapos na dinaanan po kami sa Region 8, dinaanan po kami ng kalakas-lakas na bagyo. At si Senator Tolentino ay siya naman ay dumaan din, nag-MMDA po. At masasabi ko, nabanggit na po natin ng Yolanda. Alam niyo po, yan ang record po ni Senator Tolentino sa MMDA. Nung nasa Leyte kami, nasa Tacloban kami, walang dumadating po na tulong. Ang unang dumating na tulong ay galing kay Senator Tolentino ng MMDA. Kaya makita mo talagang malalim ang pagmamahal niya sa taong bayan. Alam nila ang trabaho sa bawat level, mula sa kabinete hanggang sa lokal, hanggang sa pinakababa. Hindi sila nagdadada, marami silang ginagawa. They are not here to oppose, they are here to propose. Ibig sabihin po, hindi sila nandito upang makapagdebate lamang, upang paninira lamang. Sila ay nandito upang maghanap ng mga bagong paraan para tulungan ang ating mga kababayan. 3 naman ang naging gobernador sa malalaking probinsya. Ang kapatid ko, si Amy Marcos, naging governor sa amin, sa Ilocos Norte. Si Paring Lito Lapid, naging gobernador sa Pampanga. O, naging governor. Sino yung naging governor ng Cavite? Kalaki-laki na probinsya. Governor Bong Revilla. O yan ang mga governor. Meron din po kami, mga city mayor, malalaking syudad. Mauna dyan, yung pinakamayaman na lungsod sa buong Pilipinas. Ayan, nakangiti si Mayor Abio dahil siyang namahala ng Makati. Kaya't kung pupunta po kayo sa Makati, ay nako, maraming mga pinamimigay at ang tulong na binibigay ng pamahalaan sa kanila. Libre lahat sa Makati. Yan po ang ginawa ni Mayor Abi Binay. Si Benhur Abalos, naging mayor din ng Mandaluyong. Narinig nyo naman po. Marami siyang natanggap na award, marami siyang natanggap na pagkikilala dahil sa kanyang performance bilang mayor ng Mandaluyong. At ang ating butihing Senador Tolentino ay naging mayor naman ng Tagaytay. Kaya't makita po ninyo, at isa pa, na nadaan din sa LGU. Huwag po natin nakakalimutan kung minsan hindi po natin naaalala ito. Ngunit, si Senator Tito Soto, naging Vice Mayor yan ng Quezon City. Kaya naman po talagang madaling masabi na handang-handa na itong grupo na ito. At hindi lamang, at pag-uusapan naman, ang mga issue ng ating mga kababaihan, hindi po tayo may iwanan. Dahil apat ang babae dito sa ating lineup. At hindi ito, alam niyo po, kilala ko silang lahat ng matagal. Palagay ko, itong ating mga babae na senador, palagay ko, mas matapang pa sa sundalo itong mga ito. Kaya makakatiyak po kayo, mga kababaihan, maririnig ang boses ninyo
ipagtatanggol ang mga karapatan ninyo ng ating mga lady senators. Dahil ang ating pinag-usapan dito ay legislatura, ang pagsulat ng mga batas. Dito po sa ating lineup, 4 po ang abogado. Si Attorney Benher Abalos, Attorney Abby Binay, Attorney Pia Cayetano, Attorney Tol Tolentino. Yan po, sila ay sanay na sanay po at nakakaunawa sa mga pangangailangan para pagandahin ang mga batas na lumalabas sa Kongreso. Pagdating naman sa mga pinanggalingan, baka akala po ninyo, silang lahat ay tiga Maynila lamang. Baka akala ninyo, isa lang ang pinanggalingan nila, sa Luzon lang nanggaling. Hindi po ganun. Pagdating sa geographical representation, 2 po ang taga Mindanao. Alam nyo, kilala nyo naman ang ating kampyon. Si Senator Manny Pacquiao ay galing... Si Senator Manny Pacquiao ay galing Bukidnon, Sarangani at saka Jensan. Si Erwin naman, lumaki sa Davao Oriental, sa Sulu. Mga probinsya kung saan na destino ang kanyang bayaning ama. At isa pa, ang una pong Vicente Soto ay naging senador na galing naman sa Cebu. At alam naman siguro ninyo, ang nanay namin ni Amy, ang aming ina, mga 100% waray. Wala sa kanilang may bahid na problema. Wala sa kanilang wala kayong maririnig na masamang balita tungkol dito sa ating mga kandidato. Ito ay hindi lamang sila ay magaling. Sila ay mabubuting tao. Sila ay mabubuting nagseserbisyo sa publiko. Wala sa kanila ang may bahid ng dugo dahil sa tukhan. Wala sa kanila ang kasabwat sa pag-aabuso na pinulsa ang sako-sakong pera, pinagsamantalahan ng pandemya, pinayaan na magkasakit at mamatay ang ating mga kababayan nung panahon ng COVID. Wala sa kanila ang nagsisip-sip po sa China na yung iba pumapalak pa na tuwan-tuwa na pagka binobomba po ng tubig ang ating mga Coast Guard, kapag hinaharang ang ating mangingisda at ninanakaw sa kanila ang kanilang huli. Kaya po, makikita po natin na malinis po ang record nila. Malinis po ang kanilang ginagawa, malinis po ang kanila naging trabaho. Kaya po, napakadali po ikampanya ang ating lineup. Marami pong nagsasabi na ang midterm election daw ay hindi masyadong mahalaga, hindi masyadong importante dahil hindi naman na magbabago ang Pangulo. At yung naiwang 100 pa na senador ay hindi naman mapapalitan. Well, siguro naman sa ibang halalan, baka totoo yun. Ngunit hindi totoo po ito sa halalan na ito sa midterm election. Dahil ang pagpili ninyo, ang iboboto ninyo ay ang magsisilbi ng gabay kung ano ang tutunguhan ng ating bansa. Babalik ba tayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Babalik ba tayo sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inosenteng mga bata na inakyat sa bahay, inagaw sa kanilang mga ina at kinuha ang kanilang kinabukasan? Alam nyo po, dalawa po ang pagpipilian na ngayon natin. Mamimili ba tayo na babalik tayo sa panahon ng lagim o tayo ba
ay tutungo patuloy sa ating kinabukasan na maliwanag, na mapayapa at maganda para sa lahat ng Pilipino. Hindi po namimili kung sinong uunahin, hindi po namimili kung sinong sikat, kung sinong mayaman, basta't Pilipino, tinutulungan ang Pilipino. Yan po ang panindigan po ng alyansa. Kaya't po pagdating ng Mayo, isipin po ninyo na ang bawat boto ninyo ang magbibigay sa atin ng magandang kinabukasan. Ang kinabukasan na ating lahat na ilayunin natin na mapaganda ang buhay ng bawat Pilipino, mapaganda ang ating minamahal na bansang Pilipinas. At ang pag-asa lang po natin ay ang ating mga kandidato. Kaya't mabuhay ang alyansa! Mabuhay po kayo! Maraming salamat po! Maayong gabi!